Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube channel nito at sa tagapagsalaysay ng mga istorya, si Sir JD. Gusto ko pong ibahagi ang kwento na nangyari sa lola ko tungkol sa napanaginipan niya. Marahil mahirap paniwalaan ang istoryang ibabahagi ko, pero sa maniwala kayo o hindi, nangyari po ito sa totoong buhay. Paalala lamang po, ang ikukwento ko sa inyo ay naglalaman ng trahedya at aksidente at hindi angkop sa mga mahihina ang sikmura. Patnubay ng magulang ang kailangan. Marami ang membro ng pamilya namin. Sa iisang compound lahat kami nakatira. Marami ang nagsasabi na kapag sama-sama kayong magkakamag-anak, lapitin ng away at inggit. Pero sa totoo lang, lahat ng mga tito at tita ko nagtutulungan. Magkakapatid kasi sila. Hindi sila naghihilaan pababa. Kung sino ang meron, siya ang nagbibigay. Wala akong naaalala na nagkaroon sila ng matinding away. Isa pa sa maganda kapag marami kayo sa pamilya, kapag may okasyon masaya. Kada taon nagdadaos din kami ng family reunion. Pero sabi nga nila, ang buhay ay hindi laging masaya. May darating na problema sa pamilya nyo. Ang ikukwento ko ngayon, yung unang trahedya na nangyari sa pamilya namin. Dahil lang sa isang panaginip ni Lola isang araw. Wala ring nakakaalam kung yun ba ang totoong dahilan. O baka kapalaran lang talaga ang may gawa. Hindi ko po alam. Kayo na lamang po ang bahalang humusga. Naniniwala po ba kayo sa pangitain o sa panaginip? Ang sabi nila, may kahulugan daw ang panaginip natin. Kapag daw may napanaginipan ka, may tsansa daw yung magkatotoo. May kamag-anak din kami sa ibang lugar. Nakagawian na namin na magpunta doon tuwing may fiesta sa kanila. Nagpunta kami doon dahil aabutin lang ng mahigit 1 oras ang papunta doon. Kaya naman pong magbiyahe ng nakatricycle lang. Pero nang mangyari to, yung ibang mga tito ko noon may mga kotse na. Yung hindi po nagkasya doon sa kotse, sa tricycle po sasakay. Nahuling sumama yung tita ko kasi may tindahan siya. Sa kanya kasi nakatira noon si Lola, kaya sa kanya siya sumabay. Hapon daw sila magpupunta. Kami naman maaga pa lang andon na kami. Isa pa noon ang nakasama nila Lola, ang tito ko, kasi may trabaho din siya. Bale 4 silang magkakasama sa isang tricycle. Yung 2 kong tita at si Lola. Tas yung nagdadrive, si Tito. Noong nasa biyahe na daw sila, bigla na lang daw nagkumbulsyon si Lola. Nanginig siya at nanigas ang katawan. Pawis na pawis din ito at nakatirik daw ang mga mata. Ginigising siya noon at pinapaypayan ni tita na kasama niya noon sa loob ng tricycle. Uminto sila. Tapos tumawag yung tito ko sa amin at gusto daw dalhin sa ospital si Lola. Maya-maya lang nagising daw si Lola. Dito na niya sinabi yung napanaginipan niya. Pagkagising niya, balak na ulit nilang bumiyahe. Kasi sabi ni Lola wala naman daw siyang karamdaman. Binabangungot lang daw siya kaya siya nanginig. Pero umiyak daw siya noon
at nagmamakaawa kila tito at tita na wag daw silang tutuloy kasi daw napanaginipan niya na maaaksidente sila at mababangga sila ng malaking truck. Sa panaginip daw niya, noong nakarating daw sila ng tulay, bigla na lang daw silang sinalpok ng malaking truck dahil nawalan daw ito ng preno. Nagkalasog-lasog daw ang sinasakyan nilang tricycle na parang niyupi at giniling sa makina. Pati daw sila ay tumilapon. Pero naiwan sila lola at tita dahil nasa loob sila ng tricycle at nasama doon sa nagkapira-pirasong tricycle. Ang sabi ni Tito, wala lang daw yun. Panaginip lang yun. Pinapatahan niya si Lola at nagsabing wala namang masamang mangyayari sa kanila. Pero nakumbinsi yung tita ko sa sinabi ni Lola. Kasi daw kapag daw may napapanaginipan ka, magkakatotoo daw yun. Hindi na sila tumuloy. Umuwi na lang sila. Tsaka marami pa naman daw fiestang darating. Pero alam nyo ba, kinagabihan nun, nagulat sila kasi meron daw na aksidenteng truck sa gilid ng tulay. Sa sobrang lakas ng pagsalpok, nahulog daw ito sa ilog. Ang sabi nila, nawalan daw ng preno ito. Kagaya doon sa napanaginipan ni Lola. Doon na napaniwala sila tita na totoo yung sinabi ni Lola. Ang sabi nila, naligtas daw sila dahil sa panaginip niya. Pero yun pa lang pala ang simula ng lahat. May darating pa palang mas malaking problema. Kinabukasan nun, nilagnat si tita. Ang tita kong ito ay itago na lang natin sa pangalang Marites. Siya yung nakasakay sa likod ng tricycle doon sa driver. Nagkumbulsyon din siya at dinala sa ospital. Pero sabi ng mga doktor, mataas lang daw ang lagnat niya. Kaya nung mismong araw na yun, lumabas din agad siya ng ospital. Sa sumunod na araw, gumaling na siya. Maglalabas siya ng araw na yon. Yun daw talaga kasi yung gagawin niya kahapon pero nilagnat nga siya. Naglalabas siya noon sa poso nang biglang dumulas ang hawak nitong sabong panglaba. Kinuha niya agad yun kasi napunta daw yun sa maruming tubig. Pero hindi pa niya naaabot yun. Nadulas siya at nabagok ang ulo niya na naging sanhi ng pagkamatay niya. May mga lumot na kasi doon sa sahig kung saan siya nadulas. Lalo na doon sa hindi masyadong naaapakan. Napakaagang nawala si Tita Marites. Bata pa noon ng mga anak niya. Asawa siya ng tito ko. Hindi mo aakalain na sa pangkaraniwang aksidente pala siya mamamatay. Ang susunod ko namang ikukwento ay yung nangyari sa tito ko. Medyo nabahala na kami noong nangyari sa kanya ito. Kasi wala pang isang buwan yun nung nawala si Tita Marites. Meron na namang nangyari sa tito ko. Ang tito kong ito ay tawagin na lang natin sa pangalang June. May anak siya na nasa edad 3 taong gulang. Pero hiwalay siya sa asawa. Kung naaalala niyo po, siya yung driver na nakasama nila lola nun. Ang nangyari sa kanya ay may halintulad din sa pagkamatay ni Tita Marites. Kung si Tita Marites po nilagnat, siya po ay sumakit ang ulo at nahilo.
May kaibigan siya noon na nagpatayo ng bahay. Noong mga panahon na ito, nagbabalak din po siyang magpatayo ng bahay. Kaya nung araw na yon, tinignan niya po yung bahay ng kaibigan niya. Sabi noon ng kaibigan niya, noong nagkita silang dalawa, may iniinda daw itong sakit sa ulo at nahihilo din. Akala nila dahil lang yon sa init ng panahon. Pero maya-maya din nawala din daw yon. Kaya natuloy silang magpunta doon sa pinapagawang bahay ng kaibigan niya. Yung bahay na tinutukoy nila, hindi pa masyadong gawa. Up and down po yon. Sa taas nun, yun ang mas lalong hindi pa nagagawa. Wala pang bubong, pero may mga bakal na pundasyon na para sa bubong. Umakyat sila noon sa second floor. Nagtagal sila doon kasi tumambay at nagkwentuhan pa sila kasi maganda ang view sa taas. Dito na sinabi ni Tito Jun na gusto na din niyang magpatayo ng sariling bahay. Naiiyak pa nga daw siya noon habang nagkukwento. Doon na nagtaka yung kaibigan niya. Kasi daw parang may mali daw sa ikinikilos ni Tito Jun. Para daw kasing nagpapaalam ito. Yung bang nagpapahiwatig. Para daw kasing hindi na niya magagawa yung mga gusto niya. Kasi parang mawawala na siya. Nahimasmasan siya. Inabot na sila ng dilim nang magpasya silang bumaba at umalis na doon. Pero pagpasok nila, bigla na lang daw may nahulog na mahabang bakal at tinamaan daw si Tito Jun sa ulo nun. Namatay po si Tito Jun. Basag ang bungo niya. Kung alam niyo po yung mga bakal na pundasyon sa bubong, ganun daw ang bumagsak sa ulo niya. Isipin niyo na lang po kung kaano yun kabigat. Lalo na bumagsak pa yun sa taas, kaya malakas po ang impact. Dito na po kami nagtaka. Kasi yung mga namamatay daw, yung mga nakasama ni Lola sa panaginip niya. Ang sabi nila, pinigilan daw kasi nila yung kapalaran. Siguro kapalaran talaga nilang maaksidente nun. Pero napigilan nga, kaya sinusundo ulit sila nito. Kung naaalala nyo po, 4 po sila noon na naaksidente sa panaginip. Wala na si Tita Marites at Tito Jun. Ang natira na lang sila Lola at si Tita. Natawagin na lang din po natin sa pangalang Gemma. 2 na lang sila. Siguro nahuli sila kasi sila yung nasa loob ng tricycle nun. Si Tita Gemma po ay mahinhin na tao. Mas matanda pa siya kay Tito Jun. Pero wala pa siyang asawa at anak. Dahil nga sa personalidad niya, natakot talaga siya. Pero ang sabi nila, hindi naman daw totoo yung pangitain na yon. Baka daw nagkataon lang. Ang mahalaga pa rin po, manalig pa rin po tayo sa Diyos. Kasi daw ang Diyos lang ang nakakaalam ng kapalaran natin. Nagpahula pa nga siya nun. Pero wala naman daw sinabing mamamatay siya. Pero alam niya sa sarili niya na may masamang mangyayari sa kanya. Dahil nga namatay si Tita Marites at Tito Jun sa aksidente, ang ginawa nila, hindi po sila lumabas ng bahay. Lumalabas lang sila kapag magsasampay o pag may nakakausap sila. Ang sabi nga noon sa amin, nabaliw na daw po sila. Siyempre kapag may nangyari, alam mo namang magiging chismis niya ang kinabukasan.
Lumipas ang 3 buwan noon. Kapag kasi tumatagal ang isang bagay, unti-unti na natin yung nakakalimutan. Medyo napanatag na rin ang loob nun nila tita kasi wala pa rin nangyayari sa kanila. Pero hindi pa rin sila lumalabas ng bahay at nakakaligtaang mag-ingat. Hanggang sa mangyari ang hindi nila inaasahan. Nasunog po yung bahay nila. Kasama si tita at si lola sa nasunog. Ang sabi daw nila ang sanhi daw ng sunog ay sa nag-overheat na appliances nila. Hindi sila nakaligtas. Gabi po kasi nangyari yon. Totoo kaya ang panaginip ni lola? O baka nagkataon lang? Ang kapalaran daw ay hindi natin mapipigilan. Aksidente man o ano pa. Pero kung lagi tayong mananalig sa may kapal, hindi niya po tayo pababayaan. Maraming salamat po Sir JD kung maibahagi niyo po ito sa channel ninyo. At salamat din sa mga nakinig hanggang dulo. Hanggang dito na lamang po.